guys! Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba ako nag-edit ng videos and vlogs ko para sa YouTube channel ko. Keep on watching, guys! First thing na dapat natin gawin is punta tayo sa Play Store. Then, kapag nasa Play Store na tayo, guys, is hanapin natin yung application na KineMaster. Yung application na yun ang ginagamit ko sa aking video editing. Kapag nahanap na natin yung KineMaster and na-install na natin, pag inopen natin siya is ganito yung una nating makikita. By the way, guys, before tayo mag-open ng editor natin, kung makikita nyo sa screen, meron tayong MP3 Pro, Pixellove, V-Recorder, KineMaster, YouTube Studio, YouTube Play Store. Para sa mga YouTuber, yan yung mga, para sa akin, sa tulad kong beginner pa lang, yan yung mga ginagamit ko na mga editor. Sa MP3, sa mga music yan, sa Pixellove, yan yung ginagamit ko para sa, ano ba tawag doon? Thumbnail ko, para sa thumbnail. Sa ang V-Recorder naman, ginagamit ko ngayon para screen recorder. Then, KineMaster yung application ko, then the rest is yung sa YouTube na. So, let's open the KineMaster application para makapag-start na tayo mag-edit. Then, yan yung unang lalabas kapag inopen natin yung KineMaster. So, una natin gagawin ay pindutin natin itong plus sign na to. Then, pag napindot na natin yung plus sign, yan. Unang lalabas dyan is, may mga lalabas sa number 16:9, 9:16, 1:1. Kapag lumabas na yan, guys, una nating pipindutin yan ay 16:9. Take note, every time na magtitake tayo ng videos para sa vlogs natin or para sa presentation, make sure na naka-landscape yung gagamitin natin. Kasi kapag portrait yung ginamit nyo is hindi siya fitted sa screen natin, compare mo sa landscape na fitted, maganda yung fitting niya sa screen natin. So, pindutin natin itong 16:9. Kapag napindot na natin siya is may lalabas na ganyan, guys. So, pindutin lang natin itong check button na to sa upper right natin para mawala yan. So, yan yung unang lalabas sa editor natin. Wag nyo na lang pansinin itong parang ilaw ng pulis or ambulansya or something. Wala lang yan, never mind yan, guys. So, paano nga ba tayo nag-insert ng videos, ng photos, ng sounds, animation, or ng kung ano pa sa ating video? First thing na pipindutin natin is itong media. Pakitaan ko kayo kung paano mag-insert ng video. So, ito yung mga files ko. Hanap lang ako dyan ng gusto kong files. So, punta tayo dito sa camera. Then, ang hanapin ko ay ito. Let's say, ito yung napili ko. Wait lang guys, ayusin ko lang. Yan. Ang napili ko is itong unang video ko. Then, itong check sa upper right natin. Then, try nating i-play, guys. Hi! Kamusta kayo, guys? Ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ako nag-upload ng videos, nag-edit ng vlogs ko para sa YouTube channel ko. Keep on watching! Ayan, guys, ganyan lang kasimple yung pag-i-insert natin ng video sa ating editor. So, halimbawa nagkamali ka, mali yung nalagay mong video. So, i-highlight mo lang ito, guys. I-click mo lang yung mismong video na nilagay mo. Then, mag-highlight siya ng color yellow. Then, sa right side mo may lalabas dyan. Pero dahil gusto nating i-delete to, makikita mo yung delete button sa left side natin. So, na-highlight mo na yung video. Then, pinutin mo lang tong delete, then automatic mawawala na yung video na in-insert mo kanina. So, ganyan, back to ulit na tayo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga ba ine-edit yung vlog ko. So, pakita ko sa inyo yung sample ng nag-back lang tayo, guys, kasi automatic nakasave na dito yung mga
layer na ginawa ko para sa intro ko sa vlog ko. So, pindot tayo ng isang sample, then ipi-play ko sa inyo guys para makita nyo yung intro ko sa vlogs ko. Ano nga po? Yan yung yan. Ganyan lang yung layer na pinakita ko sa inyo. Paano ko nga ba ginawa yon? So, balik ulit tayo dito sa positive sign na to para ma-open natin. Then, 16:9. Huwag nyo kalimutan guys, 16:9 laging gagamitin natin ha. So, paano ko nga ba ginawa yung intro ko na yon? Paano nga ba gumagalaw yung ganyan, yung YouTube? Paano may lumalabas na bell or something? Yung ibang editor, yung ibang vlogger na nag-e-edit, ang ginagawa nila guys is nag-i-screenshot lang sila ng YouTube na picture, then insert nila dito yung picture, then gagawa sila ng animation, ng sarili nilang animation na gagalaw yung mismong YouTube na pangalan. So, syempre, dahil mahirap mag-edit, and tamad ako mag-edit, nag-isip ako ng mas mabilis na paraan para mas madali kong magagawa yon without editing pa yung pagalawin pa ganun. So, punta tayo sa media guys. By the way, ginawa ko yon. Ang ginawa kong una is nagpunta ako sa YouTube. Pakita ko sa inyo guys. Punta tayo sa YouTube. Paano ko nga ba ginawa yung intro ko sa YouTube subscription? Punta tayo sa YouTube. Then, search natin yung YouTube animated subscribe button. Kapag nakita na natin siya, madaming lalabas yan, guys. Ang pipiliin natin is itong ginamit ko, yung pre-YouTube subscribe button animation, itong color black and red. So, ang ginawa ko dyan, guys, tignan nyo, yung editor mismo yung gagawa kung paano mo pagagalawin yung subscribe button, ganyan. So, nag-isip ako ng mabilis na paraan, and ito yung naisip ko is, wait lang guys. Back natin. Wait. Pindutin ko yung screen recording ko. I-screen recording ko lang yung mismong, back natin. Nagre-record na siya. Subscribe. Yan. Okay. So, stop ko na siya and automatic nandun na siya sa folders ko. So, balik ulit tayo sa KineMaster. And pag nasa KineMaster na tayo, punta tayo sa media. Then, punta tayo sa screenshot natin. Then, hanapin natin yung in-screenshot natin, yung subscribe button. Then, check lang natin guys, ha. Then, pindutin natin itong play button kung paano tayo mag-a-adjust, kung anong aalisin natin para magsakto siya. Then, pindutin natin itong play button guys. Okay. Yan siya guys, subscribe, yan. Yan lang yung kailangan nating makuha dun sa in-screenshot natin. Hindi natin yan kukunin, 'di ba? So, first thing na gagawin natin is pindutin natin yung video na in-attach natin sa layer natin. I-highlight natin siya. Kung makikita nyo, nag-highlight na siya ng color yellow, 'di ba? So, paano natin ika-cut yung huli na naglabis dun sa highlight ulitin natin. I-highlight natin, then itong i-drag lang natin siya pa left. Then, kung makikita nyo, tingnan nyo sa taas or dun sa gitnang screen natin guys, may lumalabas, diba? Yan yung mga lumabis dun sa in-screenshot natin. So, adjust natin, drag pa natin siya pa ng pakaliwa hanggang sa mawala yon. Habulin natin dapat itong, yan yung makukuha natin hanggang sa bumaba siya yung tatlo. Yan, hanggang dyan. So, doon natin siya kinat guys, diba? Try natin siyang i-play kung tama na yung, kung makikita nyo sa unahan ng video is meron pa ring excess. So, kailangan nating i-highlight ulit yung video, then i-drag naman natin papunta sa right side hanggang sa makat yung hindi natin kailangan sa in-screenshot natin. So, drag na natin pa right side guys. Wait. Oh no. Back. Kailangan nating i-cut. Yan yung kailangan nating makuha, yung subscribe na yun guys. Wait lang. Kailangan nating i-adjust. Kayo nang bahalang mag-adjust guys, basta i-drag nyo lang siya. Yan, kailangan nating
makuha yung mismong unang subscribe. Yan. Try natin kung tama. Yan. Thanks. Then, yan. Then, kailangan bumaba. So, tama na, diba guys? So, total tama na yung ginawa natin sa layer, sa yung video natin. Kailangan natin mag-insert ng sounds. Dahil kung napapansin nyo, wala siyang sound, diba? Paano ko nilagyan ng sounds yung sa akin? So, i-click natin, hindi na. Punta tayo sa audio. Then, lalabas dyan. Ito guys, yung mga music, yung mga background music ko dito is dinownload ko to gamit yung MP3 Pro na pinakita ko sa inyo kanina. Then, hanapin natin yung dinownload ko para sa subscribe button. Ito yan guys, subscribe button, green screen. Before nyo gamitin, i-try nyo muna kung yun talaga yun ha. Dahil tama nga siya, pindutin natin itong plus sign para mag-add siya sa layer natin. Then, nakita nyo na sa screen, nag-add na, diba? Pindutin natin yung check sa upper right natin. So, okay na. I-try natin i-play kung yung music natin is sasakto dun sa galaw nung video natin sa unang layer. So, pindutin natin itong play button. Okay? Kung napapansin nyo is mabilis yung sounds effect natin kaysa dun sa video natin, sa galaw ng video. So, syempre, yung sounds natin is hindi na natin ma-adjust yung bilis kasi stable na siya. So, sa video tayo mag-a-adjust. I-highlight natin yung video natin. Magkaiba ng highlight yan na pag pinindot nyo itong sounds natin, automatic yung music lang yung mismo mag-highlight. Magkaiba siya ng layer. Yung video natin is layer 1 and yung sounds natin is layer 2. So, punta tayo sa video, layer 1, i-highlight natin. Make sure na naka-highlight siya ng yellow. Then, lalabas na dito sa right side natin yung mga tools na ginagamit natin. So, punta tayo dahil kailangan nating pabilisin, di ba guys? Punta tayo sa speed. Make sure na naka-highlight yung video ha. So, ito yung adjustment natin. So, try natin mag-adjust ng 1.5 sa video natin kung magtatali na yung galaw ng video versus sa sounds na in-insert ko. So, itong check button sa upper right, huwag niyong kalimutan para, yan yung pinakang okay. So, okay, insert. Then, try nating i-play kung eksakto na siya sa galaw. Medyo mabilis pa rin. I-try natin ng 1 again. Tama. Medyo bagalan lang natin, gawin natin 1.4 lang yung speed natin. Highlight the video again, then speed, then try natin na 1.4 lang. Okay, try natin. Play ulit natin. Mabagal naman. So, try natin ng 1.6. 1.6, 1.5, 1.6. Then, okay, button. Try natin ng play ulit. Masyadong matagal. Try natin sa 1.5 kasi I think much better yung 1.5. Kasi 1.5. Check natin. Okay na yun guys. Kasi hindi naman kailangan perfect na yung galaw natin. Basta siya eksakto. Kung makikita nyo guys, etong video natin is ganito lang kaigsi, diba? And yung music natin is ganyan kahaba. Make sure every time na mag-insert kayo ng music is dapat kapantay lang ng mismong video na in-insert nyo. Kasi halimbawa guys, nag-insert kayo ng panibagong layer or panibagong picture. Yung sounds nyo sa baba, halimbawa, eto, pakita ko sa inyo guys, diba? Mag-i-insert ako ng media. Then, mag-insert ako ng
ng picture, itong thumbnail ko. Pindutin natin to. Then, kung makikita nyo, nag-add layer na siya. Makikita nyo yung positive sign, diba? Nag-add layer siya. Ito yung unang video, then ito yung pangalawang picture na inattach ko. Kung makikita nyo dun sa baba, yung sounds is nasakop na din niya yung Mara's Vlog na bagong picture na nilagay ko. So, kapag ipinilay natin siya guys, ganito yung kalalabasan niya. Kasama dun sa pagtunog ng subscribe button yung picture na inattach ko. So, kailangan yung music natin is kapantay lang nung mismong video natin. Paano ko nga ba yan gagawin? First na gagawin natin is i-highlight natin yung music natin. Kapag nag-yellow highlight na siya, punta tayo dito sa mga tools sa upper right natin. Then, pindutin natin itong trim or split. Kapag napindutan natin yon, gawin natin etong right. Tingnan nyo guys. Yung red na kailangan pindutin natin kung saan natin siya ititigil. Yan, ganyan siya guys. Itapat natin sa mismong picture. Sa mismong video na makikita din natin. Yan, wait lang. Oops. Yan. Dapat, kasi halimbawa guys, tingnan nyo yung galaw. Makikita nyo din dyan sa gitna. Kapag lumabas na yung Mara's Vlog na yan, automatic is hagip pa rin siya dun sa sounds na ginamit natin sa unang layer. So, adjust pa natin siya ng konti sa pangkaliwa hanggang ang masakop lang niya is yung mismong subscribe. Yan lang. Dapat black na black lang siya guys. Oops. Yeah. Yan. Ganyan dapat guys. So, ganyan dapat yung hati niya. Then, split at playhead. Automatic is naghiwalay na yung dalawang music. Nahati na siya sa gitna. So, ang gagawin natin, etong hinati natin, highlight ulit natin yung pangalawang hati. Then, i-delete natin guys. Delete. So, try natin i-play kung tama na ba yung ginawa natin. Though mabilis siya guys, okay lang yun kasi hindi naman na mahalaga yun kasi mahalaga lang is yung subscribe and yung yan. Okay? Then, punta naman tayo sa ano bang sunod ko? Yan. Yan, in-insert ko na yung thumbnail ko, 'di ba? Mara's Vlog. So, ang sunod ko pa is mag-insert pa ako ng another pictures. Make sure lagi na ang galaw guys ng ito, kita niyo yung red, yung naghahati is laging nasa dulo ng layer ha, kasi kapag halimbawa yung red nyo is nakatapat dito, tapos nag-insert kayo ng media, tingnan nyo guys ang mangyayari. Insert natin tong camera, then insert natin tong pictures ko, automatic dun siya sa pangalawang layer mapupunta kung saan yung nakatapat yung red line natin. So, dapat laging nasa dulo kung saan nyo i-add yung pictures or yung videos. So, again, i-highlight natin yung mali nating nalagay, highlight natin. Pag na-highlight na, sa left side natin is may delete button, i-click lang natin yung delete button. Okay, nawala na, 'di ba? So, lagay natin sa dulo din, mag-insert tayo ng panibagong pictures para sa intro ko. Ang sunod na pictures na ginagamit ko is screenshot, Facebook. Ito yung ginagamit ko guys, yung sa Facebook. Yan, yung picture na yan. And, ang sunod na ginagamit ko is, hanap pa tayo. Kapag halimbawa, meron ka pang i-add, itong sa left, arrow left, then hanapin mo lang din yung ginagamit mo. Wait lang guys, kasi meron akong hindi po pwedeng ipakita sa inyo. Wait lang guys. Photo grid, and let's say it. Video. Wait lang guys, nahanap ko kasi yung ko, hindi ko makita eh. Favorite, camera, video. I think nasa camera yon. Kailangan guys, i-organize nyo yung folders nyo para hindi kayo nahihirapan every time na nag-edit kayo ng videos. Let's say, ito na lang gamitin natin pictures.
kung ano na lang makita kong pictures. Nag-add tayo ng pictures dyan. Then, nag-add tayo ng kahit anong pictures. Okay. Halimbawa, yan yung ginamit ko sa intro ko. Try nating i-play, guys. Then, 'di ba? Syempre para magkaroon ng buhay yung vlog natin, yung intro natin, kailangan natin ng music. Yan yung pagkakasunod-sunod ng picture na ginawa ko. So, paano nga ba mag-insert ng music sa ating vlog, sa ating intro? Kung yan, 'di ba? Sabi ko ito yung ready, yan yung nagse-separate palagi. So, kung saan ka maglalagay ng music, itapat mo dun sa Mara's vlog. So, ang gagawin natin is audio, then hanap tayo ng gusto nating background music. Let's say, ang gusto kong i-play ko muna bago ko i-apply, guys, kasi minsan mali yung laman. So, try nating i-play yung gusto kong gamitin sa pinakang vlog ko, or let's say mostly yung ginagamit ko sa intro ko is punta tayo sa music assets, then hanapin natin yung ginagamit ko, which is no, now it's time. Then sounds naman, yung pag-share na tayo, pilitin na natin yung plus sign, then automatic is mag-a-add na siya sa mga layers natin. Kung mapapansin nyo sa baba is, tingnan nyo, 'di ba? Kung hanggang saan lang yung picture natin, hanggang saan din dapat yung music. So, ang gagawin natin, ika-cut natin. Halimbawa, na ang sunod na ilalagay natin dito is video na. So, ika-cut natin ito, highlight ulit, 'di ba, guys? Then, punta tayo dun sa trim and split, then, trim to right of playhead. Try natin to. No, automatic na wala na, 'di ba? Then, okay natin. So, sakto yung music natin is eksakto hanggang kung saan lang yung pictures na in-insert natin. Okay, try natin i-play, guys. Okay, paano nga ba maglagay ng pangalan? Punta tayo sa let's say gusto nating maglagay ng montage ng mga pictures, halimbawa room tour yung ginawa natin. Punta tayo sa layer, then before tayo pumunta layer, mag-media muna tayo, then background, pili tayo ng background na gusto natin. Pili tayo ng color black na background. Then, automatic nag-attach na siya dito sa layer natin. Check lang natin, okay natin para apply. So, ito, naka-black na siya, guys, diba? Yan yung ginagamit kong background. Paano nga ba ako naglalagay ng picture sa mismong background? Kasi, hindi naman tayo pwedeng mag-insert ng background na black, tapos i-insert natin yung mismong another sa media. So, ang gagawin natin, mag-a-add tayo ng layer dito sa mismong layer na to. So, i-highlight, pinutin natin itong layer, then sa taas makikita natin yung media. Then, yan na yung lalabas. Makakapili na tayo dyan ng pictures na gusto natin. Halimbawa, pili tayo ng itong pictures na to. Then, automatic, kung makikita nyo siya, nag-attach siya sa second, na-insert siya sa second layer kasi ang first layer natin is yung background, 'di ba? Let's say, maglagay pa tayo ng pictures. So, layer ulit, guys. Then, media. Then, hanap ulit tayo ng pictures. Let's say, ito yung napili kong pictures. Then, i-move lang natin. Ano naman siya, nagagalaw naman siya, guys. Ganyan. Let's say, kung anong design ang gusto nyo. Let's say, ganyan yung gusto mo. Then, kapag okay na, alam mong ganyan na, pwede kang pumili, paano mo nga papagalawin yung picture na nilagay nyo sa background. So, i-click nyo lang yung mismong picture. Then, pag na-click nyo na siya, pinutin natin itong in animation, and
kung anong choice yung gusto nyong gawin. Let's say, fade, magpe-fade siya, pop, or kung anong choice na gusto nyo, slide up, slide down, depende sa gusto nyo. So, itong isa, ganun din, in animation, or pwede rin natin gamitin itong overall animation, pwedeng ganyan, flicker, ganyan, depende sa gusto nyo. Basta yung tatlong animation na yan, pwede natin siyang gamitin. Out animation, ganyan siya guys. Depende sa choice nyo, basta animation, kayo na yung bahalang mamili. Okay. Chrome nyo is alisin nyo lang itong enable is, then babalik na yan sa dati. Okay? Yan na. Pero natin tong animation na to kasi parang eng-eng. In animation, then fade na lang guys. Oops. Yung overall kasi, yan. Pagka ganyan guys, halimbawa nalilito kayo, hindi nyo na mabago yung mga animation, pwedeng ganyan na lang yan. Pero pag plinay nyo kasi guys, ganyan eh. I-click nyo na lang ulit yung picture, then in animation, then pop. No, i-delete nyo na lang ulit yung picture, insert nyo na lang ulit para hindi kayo mahirapan kasi minsan kasi kung ano-anong animation na yung lumalabas. Then, check natin. Picture natin, delete, then, saka na lang ulit tayo mag-insert ng bago. So, let's proceed sa, ano pa ba mga gamit? Layer, diba? Kung gusto nyo maglagay ng text, yan, halimbawa, Mara, then, okay. Ay, mali. Edit natin itong parang keyboard dito sa, ano natin, screen, then, malaking titik natin lahat. Paano nga ba ako naglalagay ng pangalan ko sa vlog ko? Ganyan. Then, okay. Then, kapag gusto nyo baguhin yung font niya, itong A, double A, then, depende sa choice na gusto mo. Let's say, ang choice ko is, eto, dito sa wait lang. Dito sa Latin, then, B1, then check lagi natin yung okay. Then ganyan, then adjust na natin yung size niya. Nagagalaw naman siya din. Ganyan. Let's say ganyan. Then, limbawa gusto mong palitan ng color yung font mo. I-click mo lang ulit yung mismong pangalan. Then, itong katabi ng gunting na white is i-click mo lang and lalabas na dyan yung color na gusto mo. Ako, ang ginagamit ko most of the time is itong color pink kasi favorite ko ang pink. So, yan na. Check ulit. Huwag nyo kalimutan yung check kasi yun yung pinakang okay button. So, yan na. Halimbawa, gusto nyo ding paggalawin yung pangalan, yung name or yung message, ganyan. I-highlight nyo lang ulit yung name, then, in animation, yung mga animation ulit, ganun ulit guys. Lagi nyo i-highlight yung gusto nyo i-edit sa video. Okay, ano pa nga ba? Itong mga gamit nito, blending, text option, online. Ang vlog nyo is wala kayong maisip na music or gusto nyo may sasabihin kayo dun sa video na yon. So, halimbawa, ito, let's say, ito. Hindi natin siya nilagyan ng music, yan, picture na yan, yung layer na yan. So, punta tayo dito sa voice. Pindutin natin yung voice, then mag-start natin. Then, start recording na yan. Ayan, guys, yan yung pictures kung saan nilagyan natin ng ganyan, ng ganyan, ganyan. Then, automatic, check na natin yun. Then, i-back natin, then try natin i-play. Recording na yan. Ayan guys, yan yung pictures kung saan, ayan, yan. Kung gusto nyo magsalita kayo dun sa mismong picture or sa video, ganyan, yung gagawin nyo. Halimbawa, mag-insert tayo ng media, mag-insert tayo ng video, punta tayo sa video, ganyan, then, check natin. Halimbawa, yung video natin is parang hindi rin naman maintindihan, malabo. Pwede nating i-adjust yan. I-highlight lang natin yung mismong video. Then, wait lang guys. I-highlight lang natin yung mismong video. Then, mag-adjust muna tayo kunyari sa sounds. I-highlight natin yung mismong video. Kung gusto nating lakasan yung video natin, ito lang yung gagalawin mo. Ito 200 natin, then check. Then, punta tayo sa, i-highlight ulit natin. Punta tayo dito sa mga tools na to. Then, volume and below. Lakasan din natin siya, guys. Sagad natin. Tingnan nyo yung difference ng lakas niya.
play natin, guys. Hi! Kamusta kayo, guys? Ngayon ay... Compare mo dito sa sounds kanina nung recording natin. Naka 100 lang. Try natin. Recording na yan. Ayan, guys. Yan yung pictures Pansin nyo, di kung ba saan. mahina siya? Kasi Hi! 100 lang. Kamusta kayo, Then, guys? ito is 200. Ngayon ay... Yung Ituturo ko sa inyo pag-adjust ng kung paano nga ba ako Then, pag gusto nag-upload ng natin video. hinaan yung halimbawa, yung video mo is ayaw mo nang sinabi mo doon. Gusto mo i-disable yung sounds nun. So, syempre, hindi mo ma-disable yon kasi nga, naka-record yon. Sa KineMaster pwede, guys. I-highlight mo lang yung video. Then, punta ka dito ulit sa volume icon. Then, yung kaninang nilakasan natin, pwede mo siyang i-zero. Then, automatic, punta din tayo, i-highlight ulit natin, punta ulit tayo sa volume envelope, i-zero din natin. Then, automatic, pag pinilay natin siya, guys, yung music natin is, wala na siya. Naka-mute na siya, guys. So, kalimbawa, ganyan yung gusto nyo mangyari, then, lalagyan nyo na lang siya ng background, highlight ulit natin yung video, tapos, punta tayo sa, punta tayo sa audio, hindi na natin siya i-highlight, basta yung red line natin is nakatapat sa mismong paglalagyan natin ng music natin. Let's say, itong ginamit natin a few moments later. Then, A few inches later. Then, automatic nag-add na siya. Kung mapapansin nyo, guys, mahaba yung video natin more than sa music background natin. I-highlight natin yung music background natin. Then, pwede natin siyang i-adjust, guys. Like, i-drag lang natin pa right. Sometimes hindi na drag ng basta yung music. Hindi na drag ng basta. So, ang gagawin mo is i-click mo lang ng ganyan, then dalawang kamay, then hilahin mo pa right and hanggang sa tumapat dun sa mismong video. Then try nating i-play. Few inches later, 2 hours later. Pag ganyan, mahaba pa rin yung video, kulang pa yung sounds mo, dalawang kamay ulit, i-drag ulit natin pa right side. Kasi guys, kaya hindi siya magsakto dun sa music video natin kasi maigsi lang yung music na napili natin. Hanap tayo ng mas mahaba para hindi na tayo hihirapang mag-edit. Lang guys. Ang hirap i-drag lagi nito eh. Yan. Kung nahirapan kayo mag-drag, ganyan, punta na lang ulit tayo sa audio, then hanap tayo ng mahaba-haba. Let's say, itong ginamit natin, 42 minutes. Yan. Labis-labis na yan, guys. Kahit gaano pa kahaba ang ilagay mong pictures or video dyan, masasakop na nung napili natin music background and check. Then, ano pa nga bang mga gamit nito? Media lang naman is insert natin mga videos. Then, sa layer, limbawa, mag-i-insert tayo ng, limbawa, dito sa Mara's Vlog, pictures na siya, diba? Then, gusto natin mag-insert pa ng another pictures. Let's say, ginamit natin ng pictures na to, automatic na, nag-insert na siya sa picture natin. Ganyan siya, guys. Kita nyo? Then, okay, button, then layer, add ulit tayo ng another media sa mismong picture ko. Then, pindutin naman natin itong picture ko na to. Then, okay. Then, ganyan ulit. I-adjust natin. Ganyan lang, guys. Insert picture to another picture. Then, okay. Okay. Then, the next na gamit is layer. Punta tayo sa effect. Anong gamit ng effect? Limbawa, yung pictures mo is parang nalalabuan ka. Then, try mo tong effects na to, then try mo yan, kung may nabago ba, minsan lalabo, minsan lilinaw, ito dito tayo, then yan, then kita nyo nag-blur, then check lang natin kung yan, tulad nito, dumilim siya kasi nga in-adjust ko. So balik ulit tayo sa layer, sa effect, then ulit natin yan, then or kapag halimbawa, yan, hindi nyo na siya mabago, punta lang tayo dito sa undo. Ito nasa upper left natin, undo, para bumalik sa dati yung mga ginawa natin. Mawala yung mga inedit natin. Okay? Oops.
Kasi hindi pa naman hangga't hindi natin nasisave yan, pwede kang mag-undo ng mag-undo. Yan. Okay? Next is overlay. Ano nga ba ang overlay? In short, stickers. Stickers yung mga yan. Then, we have text. Yun nga yun, tulad ng sinabi ko kanina. Then, layer, we have handwriting. Let's say, gagawa ka ng tutorial. Then, Mara's Vlog, gagamit ka ng, gusto mong maglagay ng arrow. Then, pinutin mo lang to. Then, kung anong color ang gusto mo, let's say pink ang gusto mo, then check mo lang ulit. Then, drawing ka lang ng arrow, automatic ganyan na siya guys. Pa-up or kahit saan mo gusto, ganyan na yung lalabas. Or let's say, ayaw mo ng arrow, gusto mo bilog lang, then, color pink pa din, magbibilog ka lang dyan, ganyan. Let's say, maliit lang gusto mo, punta ka dito sa anong to, then adjust mo ng size, maliit lang, then ganyan lang siya guys, maliit lang siya. Depende sa'yo kung paano mo palalakihin. Okay, ikaw na mag-adjust dito, mamili ka na lang kung anong size ang gusto mo. Ando natin lahat yan kasi yan. Then, nagamit na natin lahat ng uses? Anong mga gamit nito mga nasa layer natin? Sa voice, nagamit na rin natin. Sa audio, so far, nagamit na natin lahat. Let's say, kaya gusto mo gumawa ng thumbnail. Then, ang thumbnail kasi guys, kapag nag-YouTube ka, is gagamitin mo, yun yung pinakang thumbnail ng video mo. Yun yung pinakang mag-a-appear dun sa video mo. Pang kuha ng atensyon ng mga viewers mo. So, punta ka dito sa gitna, itong parang camera dito sa left side, then pindutin mo to, then pwede mo siyang capture and save. Ang capture and save, kung ano yung mismo nandiyan sa gitna, sa screen mo, yun yung pipicturean niya, then automatic magsisave siya sa cellphone mo. Then, capture and add as clip. Try natin gawin yan, guys. Yan. Kinapture siya, then automatic nag-double yung clip natin kasi nga, in-add natin siya sa layer natin. So, i-undo natin kasi meron na tayong ganan. Isa lang. Then, try natin ulit yung check natin. Ito ulit. Then, capture and add as layer. Dahil, in-add natin sa layer natin yung mismong, kung ano yung nasa screen natin, kinapture natin, para rin siyang layer, yung kanina, layer, picture by picture. Ganyan din, mangyayari guys. Parang nag-duplicate lang siya. So, undo ulit natin. Undo. Okay. Yan yung gamit naman yan. Ito, undo, redo lang naman to. Makikita nyo itong, ano ba to? Wala lang to. Settings lang yan, guys. Itong, actually, hindi ko alam kung anong purpose. Parang full screen lang siya, guys. Full screen lang yan siya para, kung makikita nyo, guys. So, yan yung mga music. Kung mapapansin nyo, itong unang video layer, ang tawag dyan, itong, sound sa ilalim is layer 2. Then, sa ilalim pa nung mismong layer 2 is gusto mo pa siyang lagyan ng music. Pwede yun guys ha. Possible yun. Like halimbawa, yung subscribe button natin. Yung unang layer is picture or video. Alisin natin alisin natin yung sounds niya. So, automatic walang sounds, diba? Ang pinakang sounds niya is yung layer 2 natin, which is the subscribe button, music background. Then, pwede mo siyang hinaan, guys, kung gusto mo pa na lagyan natin ng music sa pinakang ilalim, which is layer 3 na. Pero dahil nga, hindi naman natin mahalagang lagyan na ng music yun kasi meron na tayong subscribe button na background, no need na. Kasi minsan, guys, nangyayari yan. Let's say, example. Pakita ko sa inyo yung example. Limbawa, dito sa napapansin niyo dito sa Mara's Vlog, 'di ba? Naglagay tayo ng music kanina dito, 'di ba? Let's say nakakatawa yung video mo. Let's say natatawa ka sa video mo. Then nagpunta ka sa audio ulit. Kung ano papansin nyo, yung mismong layer na to guys, meron na tong music ha. So, hindi na dapat kailangan lagyan pa ng music. Gusto ko pa siya lagyan ng mga music na nakakatawa. So, punta ako sa audio. Punta ako sa
funny, kung anong i-download mong gusto mo. Cute baby lapping sound effect. Itong lap sounds. Yan. Add natin siya sa layer. Add. Then, kung mapapansin nyo siya, naging layer 3 siya. Layer 1 is yung picture or yung video. Layer 2 is, magiging layer 2, bali yung clip nyo na tumatawa. Then, layer 3 is yung pinakang background ng mismong whole video nyo. So, paano natin gagawin yan? Hindi pwedeng magkasing lakas yung layer 2 and layer 3 na music natin. Gagawin natin, kailangan i-adjust natin yung layer 2 na sounds. Let's say video to, guys. Video malakas. Kailangan, ang pinakang malakas sa lahat ay yung pinakang video natin. So, kailangan natin siyang i-200 sa, let's say, dito sa may sounds, sa may video. Yan. Let's say, kailangan natin i-200 tong music natin, yung video natin. 200 natin siya dito. Check. Then, highlight ulit. Then, punta tayo sa volume envelope. Then, 200 ulit natin. Check. So, may sounds na siya. Malakas na. Guys. Tuturo ko sa inyo kung paano nga ba ako Yan guys, pansin nyo may tumutunog sa baba, di ba, na maingay. And kung napapansin nyo, ang lakas din ng sounds niya na hindi na marinig yung sounds ng mismong video. So mag-a-adjust tayo, pinutin natin yung music natin, highlight natin, then then i-adjust natin. Mga 50% lang dito, adjust natin kasi nga para mangibabaw yung sounds ng ating video. Then check ulit natin. Try ulit natin guys. kung paano nga ba ako Pansin nyo guys, mahina na yung layer 2 natin. Let's say, may another layer 3 pa tayo. I-adjust nyo din siya guys. Basta, lagi nyo tatandaan na yung music, yung pinakang video, yun yung naka-full volume natin. Then, sa music background natin, dun kayo mag-a-adjust kung gano'ng kalakas yung pwede na hindi mangingibabaw dun sa video natin. Okay? What else pa? So far, yun lang naman yung mostly na ginagawa ko. Pag-aralan na lang kung ano yung tamang pag-i-insert and timing ng paglalagay ng mga words. Kasi sometimes, let's say, ito, katulad nito, guys. Yan, halimbawa, nandito pa yung pictures. Tapos, akala mo, layer 2 na siya. Nagsulat ka na ng pangalan sa layer 2. Hindi mo alam, sako pa pala siya ng layer 1. So, automatic yung pangalan, mahahagip siya sa dulo ng layer 1 and sa unahan ng layer 2. So, make sure dapat before kayo maglagay ng name tag or na kung ano is make sure na hindi nyo mahahagip yung unang pictures. Okay? Then, ano pa nga ba? Then, let's say na okay na yung video nyo. Okay. Let's say, okay na yung video nyo. Isi-save nyo na siya, guys, diba? Pindutin nyo lang itong save na to sa taas. Then, automatic gaganyan na siya. Then, export. Dahil hindi ko naman to isi-save, hindi ko siya i-export, guys. Okay? Then, automatic magsisave na siya dito sa mismong, sa cellphone mo and dito sa mismong application natin na KineMaster.